Okay. Okay. Buksan po natin yung ating Biblia sa 1 Corinthians. I-ready nyo lang yan. Okay? Yung title natin, hindi pa rin lumalabas. Okay. Ang title po natin ngayong umaga ay ginawa natin Keep Going. Sabi mo nga sa katabi mo, Keep Going. Keep going. Ano ang title natin? Keep going. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa panibagong araw na ito. Panibagong araw, panibagong pagkakataon na maranasan po namin ang iyong presensya, na sama-sama kami, Panginoon, bilang isang kongregasyon. Lord, maraming salamat na sa linggong ito, sa mga nakalipas na araw, ay naranasan namin ang iyong katapatan, naranasan namin ang iyong proteksyon. Salamat, Panginoon, na nararanasan namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Kaya ngayong umaga, natutuwa po, nagagalak ang aming mga puso na may kalakasan pa rin kami na pumarito sa lugar na ito upang katagpuin ang iyong presensya at magkasama-sama kami, Lord, na makapakinig ng iyong salita, na makaranas ng iyong pagpapala, ng iyong himala. Dalangin ko po, Lord, na patuloy na linisin mo ang aming mga puso. Maging karapat-dapat po kami na matunghayan mo, Lord, ngayong umaga. Thank you for the blood of our Lord Jesus Christ, which cleanses us from all sins and unrighteousness, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Lord, dalangin ko po na malayang makapangusap ang iyong Espiritu Santo sa aming mga puso ngayong umaga. Dalangin ko rin po na maibigay namin ang pinakamainam na oras ng aming pakikinig without being disturbed, O God, sa anumang balak na panggugulo ng kaaway sa oras na ito. So Father, in the name of Jesus, we come against all distractions, O God, upang hindi manakaw, upang hindi makalampas sa aming kaalaman, sa aming pandinig, ang paghahayag ng iyong salita. Thank you, Father. Let your glory remain in our midst, Father God. Thank you, Lord. And anoint your congregation, Lord. Anoint each one of us as we listen to your message. At malinaw po namin maunawaan ang iyong salita. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, at lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. Diyan na. Yung verses, wala pa rin. Okay. So, sige. Makinig na lang po muna kayo sa aking babasahin. Huwag na po ninyong pag-abalahang buksan ang inyong Biblia para iisa lang po yung version na ating pag-uusapan ngayong umaga. At ang gamit ko pong version ay sa New Living Translation. 1 Corinthians 9 verses 24 to 27. Sabi po dyan, verse 24, "Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step." Ang nagsasalita po rito ay si Apostol Pablo. So I run with purpose in every
step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Yan. Tagalog naman tayo. And this, lahat po tayo magbasa. Sa Tagalog, 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27. Umpisahan po natin, 1, 2, 3, go. Alam ninyo ang mga tao ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya, lagunin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro ng sasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makalit ng isang gantimpala. Panandalian lang. Ngunit ang gantimpala na hinahangat natin ay pang-mahabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang pagtutunguhan at hindi ako sumusuntok sa akin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Okay. Dito ay gumamit ng metaphor ang ating Panginoon. Inihalin tulad niya tayo sa kalahok sa paligsahan. No? Alam ba natin, kaya nag-umpisa siya dito, don't you realize that in a race, no, mayroon siyang sinabing paligsahang pagtakbo. Sa kaalaman po ng lahat, kung yung iba baka hindi pa niya nauunawaan, nung oras po na tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso, yung oras na tinanggap mo, Panginoon, sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, that moment, hindi mo man alam, hindi man natin alam, tayo, iyon na ang umpisa na tayo ay naging kalahok sa isang paligsahan. Amen? Kung hindi mo pa yan alam, sinasabi ng salita ng Diyos ngayon na whether you know it or not, whether you realize it or not, ikaw at ako na tumanggap sa Panginoon at suko ng buhay natin sa Kanya, tayo ay naging kalahok na sa isang paligsahan. Hello? Ikaw pala at ako ay naging kasali na, nakalista na sa mga kalahok sa isang paligsahan ng pagtakbo. Kaya doon tayo halintulad ng ating Panginoon. Ay sabi niya rito, don't you realize? Kaya ngayon, ma-realize mo na. Sabi mo sa katabi mo, na-realize mo na? Simula nang tanggapin mo si Lord sa buhay mo, ikaw ay isa ng mananakbo sa isang paligsahan. Okay. Ang sabi rito, di ba, inihintulad tayo sa isang paligsahan ng pagtakbo sa mundo. Di ba maraming kalahok? Di ba? Lahat ay tumatakbo. Kasi nga kalahok eh. Sa paligsahan eh. Pero, alam naman natin na isa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Tama ba ako? Isa lang ang nagiging champion. Pero, sa takbuhin natin bilang Kristiyano, na tayo naging kalahok simula nang isuko natin ang ating buhay sa Panginoon, sa atin, ang ganda. Kasi hindi lang isa ang pwedeng manalo. Dahil ang hope nating lahat, tayo ay makakamit natin lahat yung grand prize. Ano ba yung grand prize? Bakit mo sinuko ang buhay mo kay Lord? Kasi gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sabi nga, sa pagtakbo sa mundo, isa lang ang pwedeng maging grand champion. Ang susunod lang,
walang first runner-up, second runner-up, third runner-ups. Okay? Pero sa takbuhin mo sa Panginoon, sa takbuhin natin sa Panginoon, lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon, hindi lang isa, kundi lahat tayo binigyan ng pagkakataon na makamtan natin yung gantimpala. At iyon ay ang buhay na walang hanggan na ma-enjoy natin doon sa eternity. Sa piling ng Diyos. Amen? Okay. So, maliwanag dito, naunawaan po natin na ikaw ay mananakbo. Sabi mo sa katabi mo, please, ikaw pala ay mananakbo na. So, makikipag-usap po ako ngayon sa lahat ng kalahok sa isang paliksahang pagtakbo. Okay, kaya magkakaunawaan po tayo. Dahil lahat ng pangalan nyo, pangalan natin ay nakasulat na at tayo ay kalahok sa paligsahan. So, inihalin tulad po tayo sa isang mananakbo. Ayan. Alam naman po natin na sa takbuhin, di ba, mayroong mga hurdles. May mga, anong tawag doon sa hurdles? Ma'am? May mga nilalagay na hadlang. Di ba? Nakapanood na po ba tayo ng takbuhan? May mga hadlang na nakalagay. Sunod-sunod yan. Na kung saan, yung hadlang na yan ay kailangan mong malagpasan. Tama ba? Okay. Pag hindi mo nalagpasan, ay hindi ka makakadiretso sa susunod na takbuhin. Kailangan lagpasan natin. So, sa buhay po natin, bilang mananakbo, ay mayroon din pong mga hurdles. Ano yung mga hurdles na yan na kailangan mong lagpasan? May mga problema tayong nararanasan. May problema ba kayong nararanasan? Okay, akala ko ako lang eh. Akala ko kami lang ni pastor eh. Okay. Meron tayong problemang kinakaharap. Meron tayong mga pagsubok na kinakaharap. Na tulad ng takbuhin sa mundo, pag inilagay ang isang harang dyan, kailangan mong lagpasan. Kaya sa buhay po natin, di ba nararanasan natin yung minsan mawalan ka ng pambayad ng kuryente. Hello? Minsan nararanasan natin yung may problema ka sa asawa, may problema ka sa anak. Kung ikaw naman ay anak, mayroon kang problema sa magulang mo. Okay? Sabi nga, noong panahon namin, naalala ko yung tatay ko, doon ko napatunayan, ang hirap daw pala magpalaki ng magulang. Minsan ikaw nagpapalaki ng magulang, nag-aalaga sa magulang, o kaya nagtutuwid sa magulang. Di ba nararanasan natin ang lahat ng klase ng problema? Anak, sa kapatid, nagkakaroon ng problema. Okay. Ano pa ba ang pwedeng maging problema natin? Biyanan. Okay, di ba? Kapitbahay. Di ba? Mababait. May mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng problema sa iyong katrabaho. Yung tipong tinetest. Anong tinetest? Sinusubok. Tipong sinusubok ang iyong pasensya. Sinusubukang subukin yung hanggang saan mo kaya mamamahal yung kapitbahay mo na nagtatapon ng basura sa harapan mo. Diba? Yung mga ganong tipo na minsan may mga nakasabit sa puno mo sa likod. Yung pala, ano naman nung nasasabit sa sanga. Diba? Naaamoy mo na lang. Pero wala kang magawa. Ay, hindi. Meron naman ikaw pwedeng gawin. Pero, hindi mo pinipiling gawin. Minsan gusto mo ng sabunutan. Diba? Minsan gusto mo ng suntukin. Gusto mo ng kalad ka rin sa barangay. Diba? So, mayroon po tayong kanya-kanyang
hinaharap. Minsan sa relasyon, di ba? Sa girlfriend, sa boyfriend, yun nga, sa pamilya, sa kamag-anak. Marami sa ating pagtakbo ay maraming minsang inilalagay sa ating harapan na kailangan nating lagpasan. Na kailangan nating pagtagumpayan. Kaya bilang mananakbo, tayo bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos, ang katanungan ngayong umaga na pipiliin natin sagutin is, how do we respond? Paano ka ba tumugon? Bilang kalahok sa paligsahan, bilang mananakbo ng ating Panginoon, pag nararanasan mo at inilalagay na sa iyong harapan ang tukso o kaya ang mga pagsubok, no? Pagtukso, hindi yan galing sa Diyos. Kasi hindi nanunukso ang Diyos. Ang nanunukso lang nakilala ko, yung dyablo. Okay? Pero ang Diyos, may mga inilalagay minsan sa ating harapan para tayo ay masubukan. Magkakaroon tayo minsan ng problema, magkakaroon tayo ng minsan hindi lang madaling problema, yung talagang mahirap, parang ang hirap kaharapin. Minsan inaalaw ng God yan sa ating pagtakbo para masubukan hanggang kailan ba tayo. Hanggang kailan ka ba magtutuloy na magpuri sa Diyos at sumamba sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Amen? Yun ang purpose ng pagsubok. Para tayo ay masubukan. Pagsubok nga para tayo, ikaw at ako, ay masubukan. Magpapatuloy pa kaya ang aking anak na ito kung wala na siyang maisaing at 3 araw nang wala siyang maisaing? Magpapatuloy kaya tong anak ko na ito kung 1 taon na hindi ko pa sinasagot ang kanyang panalangin? Magpapatuloy kaya ang anak ko na ito kung mararanasan niya ang isang klase o ibang klaseng paghihirap? Hello? Nasusundan po ninyo ako? Kaya ngayong umaga, nais malaman ng God. Pero meron din siyang suggestion, ituturo sa atin kung paano natin kaharapin pag dumadaan tayo sa pagsubok. Mag-a-agree ba kayo sa akin na mahalaga kapag ikaw ay sinusubok? Halimbawa, sa girlfriend-boyfriend, sa mag-asawa na lang, okay? Mahalagang nasusubukan din yung katapatan mo sa iyong partner. Tama ba ako? Halimbawa, di ba? Mahalagang masubukan kung halimbawa kami ni pastor, mahalagang makakatulong din sa akin kung malalaman kong hanggang huli kaya magiging tapat si pastor sa akin. Pag mayroon kaya siyang nakitang sexy, na long-legged, no? Kasi nung una hindi niya ako makita. Sabi ni Lord, eto yung binibigay ko sa iyo. Hindi niya ako makita kasi ang taas ng tingin niya, yung kapantay niya. Ay ako ay maliit, di ba? Kaya, ganun pag ba mayroong dumaan kay pastor sa harapan niya na napaka-sexy at napakaganda at long-legged, paano niya kaya iyon? Hindi lang yun. May lumalap. Salamat sa Diyos sa patunayan ko yung kanyang katapatan. Kasi may lumalapit din kay pastor. Saan yun? Sa Australia, no? Sa Australia. At that time, hindi niya ako kasama sa Australia noon. Kaya, lumalapit sa kanya, nagpapahiwatig. Alam nyo, ang pinakita lang niya, sabi niya, may pamilya na ako. Pinakita, baon niya noon ay yung family picture namin. Tapos, pinakita niya yung sing-sing. Okay. Di ba? So, sabi ko,
natuwa ako kasi alam ko na, ay, syempre, Marcana yun, no? Patangkad talaga. Okay. Pero salamat kasi pinagmalaki pa niya. Ito yung asawa ko, ito yung mga anak ko, di ba? Sa ating mga babae, napakasarap malaman na tapat sa'yo ang iyong partner. Tama ba? Okay. So sa akin, nakatulong yun. Nakatulong yun kasi lalo ko siyang pagtitiwalaan kasi nasubok ko na. Kaya sa atin, napakahalagang masubok ang katapatan. Iyon ang purpose ng God. Kaya siya nagpapadala, inaalaw niya minsan yung tuksuhin ka at ako. Inaalaw ng God, pero hindi siya nagpapadala ng tukso. Amen? Kasi sabi ng God, ako nga hindi natukso eh. Tutuksuhin ko pa kayo. Hindi nagpapadala ng tukso ang Diyos. Pero, inaalaw niya rin. Sabi ng Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Kaya kung i-allow man yun ng God, may dahilan, may layunin ang ating Panginoon. Kasi gusto niyang malaman kung tayo na minahal niya ay nagmamahal ba sa Kanya. Amen? Kaya pag may mga tukso, may problema, may suliranin, may pagsubok, mahalagang alam natin kung paano natin ito haharapin bilang mananakbo at bilang anak ng Diyos. Okay, how do we respond? Number 1, buksan po natin, basahin natin sa 1 Timothy chapter 6, verse 12. Pakibasa po natin. 1, 2, 3, go. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Ano po sabi dyan? Fight. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan dahil diyan sa tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Okay, anong sabi? Ipaglaban mo. Hindi doon natapos. Anong sabi? Ipaglaban mo ng puspusan ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. So ano man ang iharap sa atin na pagsubok, na problema, ano man ang kaharapin nating tukso para panghinain tayo sa ating pananampalataya or para bitiwan mo ang iyong pananalig sa Diyos. Ang sabi ng 1 Timothy ay ipaglaban. So how do we respond kapag tinetest na yung ating pananampalataya, yung pananalig mo sa ating Diyos? Number 1 is fight. Sabi mo sa katabi mo, fight. Sabi dyan, ipaglaban mo ng puspusan. Paglaban naman natin ang ating Panginoon sa oras na tayo nagkakaroon ng mga matinding pagsubok o problema na susubok sa katatagan ng ating pananampalataya. Ipaglaban daw ng puspusan. Paano ba yung paglaban ng puspusan? Sige nga, paano ba yun? Paano natin matatawag na ang paglaban ay puspusan? O madiin, matindi. Ano pa ibang term doon sa puspusan? Parang ipaglaban mo ng parang patay kung patay. Tama ba ako? Yun eh. Yung ipaglaban mo ng puspusan, kahit anong mangyari, kahit anong hirap ng problema, kahit mukhang imposible, patuloy kang lalaban. Patuloy mong ipaglalaban ang iyong minamahal. Yun yung sa boyfriend, girlfriend, di ba? Sa mag-asawa. Ipaglaban mo naman yung
na ako atin. Kasi, ang dami kong labahin. Tapusin ko muna to. Pag ganong sitwasyon, tell me, naipaglaban ko ba ng puspusan yung pananampalataya ko sa Panginoon? Kayo nagsabi niyan, ha? Hindi ako. Okay? Tama ba? Kung dumating yung araw, meron kang kinain ng almusal, pero tanghalian wala ka nang may sasain. Tapos, due date mo pa. Bayarin pa ng bahay at ng tubig at ng ilaw, ng internet. Pero may gawain. Cell grouping mo ng alas 3. Prayer meeting ng gabi. Paano kaya natin maipaglalaban ng puspusan ang pananampalataya natin sa Diyos? Pag ako ba hindi umattend sa aking commitment ng hapon at hindi ako umattend ng gabi, naipaglaban ko ba ng puspusan ang pananampalataya ko sa Diyos? Kayo na pa ang umusga doon sa akin. Pag ako hindi dumalo, naipaglaban ko ba ng puspusan ang pananampalataya ko sa nagmamahal sa akin? Kasi ang utos po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Pag hindi ko pinuntahan yung aking commitment, have I fought a good fight of faith? Hindi, di ba? Pero, ngayon nalaman ko, through 1 Timothy chapter 6 verse 12, kapag pala may mga pagsubok o hadlang na nalalagay sa aking harapan habang lumalakad ako sa aking pananampalataya, ang dapat palang tugon ko, ang dapat palang tugon na nagmamahal sa Diyos ay ipaglaban. Tama po? Paglaban naman natin. Kasi one day, one time, or another sa buhay po natin, naalala ko tuloy noong dalaga pa ako. No? May boyfriend po ako noon, hindi si Pastor. 1987, since 1984, 84 may relasyon na kami. And after graduating sa college, bakasyon, nagkasundo kami na papakasal kami 1987. Eh di syempre, nasa probinsya siya, sa Mindoro, ako naman nasa Bataan. So usapan namin 1987, magpapakasal tayo. So 1985, 86, looking forward na kami magpapakasal. Pero pumasok yung 1987. Alam niyo ba, noong 1987, nangusap si Lord sa akin sa Biblia. Yung passage is about giving up to the Lord. Yung pagsusuko sa Panginoon. Okay, sabi ko, okay, talaga naman dapat magsuko ng buhay kay Lord. Yun yung nasa isip ko bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Pero, hindi natapos doon. Habang nakikinig ako ng program sa DZAS, kay Chuck Swindoll, kung kilala nyo si Pastor Chuck Swindoll, ang turo niya is, give up a relationship kay Lord. Dahil may magandang plano at may mas mainam na plano ang God sa'yo. Ay, ala, sabi ko, sino kausap nito? Ako ba? Ganun lang nasa isip ko. And then, hindi ko pa rin pinansin. Eh, nung nagbabasa ako ng Our Daily Bread, kung alam niyo yung babasahin na yon, no? Our Daily Bread, isang artikulo doon, ay nagtuturo
natin na isurrender kay God ang iyong relasyon. Kaya sabi ko, Lord, nangungusap ka ba sa akin? Talaga ba, Lord? Pinapasuko mo sa akin yung aking relasyon sa aking boyfriend. Lord, 1987 na. Ngayon na yung panahon na nag-decide kami magpapakasal. Pero nilinaw ng God sa akin, through many, kahit sa preaching ng mga pastor, they are talking about a relationship that has to be given up to the Lord. So nag-pray ako ngayon. Sabi ko, Lord, if you are really talking to me, bigyan mo ako ng passage sa Bible na ang tema ay pagsusuko sa Diyos. Yun yung aking hiniling sa Panginoon. O kaya, Lord, mababasa ko sa iyong salita na aalis sa isang lugar at pupunta sa ibang dako. Yun yung hiningi kong confirmation sa God. And true enough, nangusap si Lord. Ang nabasa ko ay kung ano yung aking hiningi. Alright. Kaya, nag-decide ako. Mahirap, umiiyak ako, kasi nga, schedule na namin magpakasal. Pero alam nyo, yung heart ko, umiiyak, na, Lord, mahirap tong hinihingi mo sa akin. Pero Panginoon, dahil mahal kita, nag-decide ako na putulin ang aming relasyon. At in-encourage ko siya na magpatuloy kami sa aming pananampalataya. So, sa buhay po natin, napakahalaga na ipaglaban natin kung kailangang puspusan, makapaglingkod lang tayo at makasunod lang tayo sa kalooban ng ating Diyos. Alam naman po natin ano bang kalooban ng Diyos sa iyo bilang Kristiyano? Ano bang kalooban ng Diyos na gawin mong pamumuhay bilang mananampalataya? Ano ba ang kailangang buhay na iyong ipaglaban kung ikaw ay teacher sa school, kung ikaw ay empleyado sa isang kumpanya, kung ikaw ay isang estudyante, paano mo maipaglalaban yung pagmamahal mo at pananampalataya mo sa Diyos sa pamamagitan ng buhay mo na ipinapamuhay. Naunawaan po natin. Kaya minsan kahit gaano kahirap, kailangan, number 1, fight the good fight. Sabihin nga natin, good fight. Puspusan yon ibig sabihin. Ipaglaban mo naman. Yung may commitment ka, o kaya meron tayo pananambahan, pero antok na antok ka pa, dahil hindi ka halos nakatulog magdamag, aaten pa ba ako? Sasamba pa ba ako? Hello? Ang sabi doon, marahil ginagamit ng dyablo para wag kang paatenin. Naunawaan po natin? Marahil, parang mananakbo, hinahadlangan ka. So that's the thing na dapat pagtagumpayan mo. Kahit inaantok ka pa, Lord, hindi. Mahal kita. Kahit hindi ako matulog ngayon, pupunta ako, Panginoon, at sasambahin kita. Amen ba? Yun yung paglalaban ng puspusan sa iyong pananampalataya. Hindi, kumbaga, tapatan ka lang ng kama, bibigay ka na. Tapatan ka lang ng labahin, gabundok, bibigay ka na. Ipaglaban naman natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Na kapag umaharap tayo sa pagsubok o anumang tukso, hindi tayo bibigay. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang bibigay. Hindi katapat mo lang ay labahin. No? Hindi yung katapat mo lang ay yung trabaho mo. Samantalang, mayroon kang dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Mayroon kang dapat gawing pagsamba bilang sama-samang kongregasyon ng Panginoon. Tama ba?
Amen po ba? Labanan natin ang pagsubok, not with our own strength, not with your strength. Labanan natin yan sa kalakasang dulot ng Panginoon. Amen. Philippians 4:13, nabanggit nga ni Ate Alice kanina. Ang sabi doon, I can do all things, not with my own strength. Ang sabi doon, I can do all things through Christ who gives me strength. So kanino manggagaling ang kalakasan mo para lumaban? Hindi rin dahil sa asawa mo. Mali! Pag ang dahilan mo ng paglaban ay dahil sa pangarap mo para sa iyong pamilya. Sa atin, tama naman yun. Pero that's not the absolute reason. Ang reason natin, bakit kailangan pagtagumpayan ko ang pagsubok at tukso? Dahil may kalakasang ibinibigay sa akin. Lalaban ako dahil mahal ko si Lord. Hindi ka lumalaban dahil sa pangarap mo. Hello? Hindi ka lalaban dahil may plano ka. Lalaban ka ng lubusan, puspusan, upang mapagtagumpayan ang problema at pagsubok at tukso dahil sa Panginoon. Yun ang napakatibay na dahilan. Bakit ka magpapatuloy sa iyong pananampalataya? Bakit ba ako magpapatuloy sa paglilingkod ko kay Lord? Ay, ang hirap. Nanuha natin? Ang hirap kaya. Yung paghahanda lang ng mensahe, hindi ganun kadali. Napipili ka lang. Ang dami po ngayong, even AI, makakapagbigay sa amin ng preaching. Pero hindi kami doon aasa. Aasa kami na makinig, magsaliksik at makinig sa sinasabi ng Diyos kung ano ba ang mensahe niya sa kongregasyon niya sa umaga ng linggo. Amen? Hindi ganun kadali. Minsan we are spending sleepless nights para lang, Lord, makinig kay Lord na, Lord, anong pangangailangan ng simbahan mo? Hindi yung gusto lang naming ipahayag sa inyo. Hindi madaling maglingkod, hindi madaling magpatuloy sa Panginoon. Maraming hadlang na pwedeng tumayo sa iyong harapan. Pero, ipaglaban natin. Paano natin ipaglalaban? Paano? Ano binasa natin sa verse? Ipaglaban mo ng puspusan. So, gawin natin matindi ang paglaban. Huwag natin gawing light na anytime I can miss the Sunday worship service. Anytime I can miss the prayer meeting. Hindi po ganon. Ang paglaban ng puspusan, ay alam naman natin, it takes effort. It takes decision. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, decision. Tayo ang magdi-decide. Even the Lord gives us, even if the Lord is giving us the strength that we need para gawin ang kalooban niya, you and I still have to make a decision. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, decision, kapatid. Decision. Okay? Kaya ipaglaban po natin ng puspusan. Number 2, how do we respond pag tayo ay sinusubukan sa ating buhay, pananampalataya? Tutuloy pa ba natin na pagandahin ang ating patotoo sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos? Number 2, tingnan natin yung 2 Timothy chapter 4. Ano sabi dyan? Pakibasa po natin. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Verse 8. Which the Lord, the righteous judge. Ano yun? Parang putol. Ayan. Will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed
for His appearing. Number 2, keep going. Pag sinabing keep going, humihinto ba? Patuloy. Pag keep going, gumigive up ba? Hindi. Pag mahirap na ang takbuhin? Pag marami ng tukso? Pag marami ng problema? Sabi doon, sa binasa natin sa 2 Timothy chapter 4, I have fought the good fight. Ano yan sa Tagalog? Wala. Okay. Sabi doon, I have fought the good fight, I have finished. Napagtagumpayan ko. Amen? Natapos ko yung aking takbuhin. Di ba may kasabihan po tayo? Quitters never win. Di ba? So, winners keep going. Walang hihinto. Sabi mo nga sa katabi mo, walang hihinto. Kahit gaano kabigat ang pagsubok mo, kahit gaano kabigat yung problema natin, na parang napakahirap pagtagumpayan. Totoo yun, mahirap. Pero hindi naman sinabing mahirap ay imposible. Remember, we have a God na nagsabing nothing is too hard for Him. Amen. Mayroon tayong Diyos na nagsabing, is there anything too hard? Nothing is impossible with me. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Amen. Kaya, kahit mahirap, kahit mukhang imposible, pero hindi naman imposible. Kaya pa rin natin gawin. Back to Philippians chapter 4, verse 13. Ano sabi? I can do all things. Kaya kong lagpasan ang problema na yan. Kaya kong pagtagumpayan ang tukso na inihaharap ng diablo sa akin. Why? Because we have an almighty God. Amen. Mayroon kang Diyos. Sabihin mo nga po sa katabi mo, mayroon kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So nothing is too hard for our Lord. Nothing is impossible. Ang kailangan lang uli. Sabi mo nga sa katabi mo, uli ay ang desisyon. Naunawa po natin, yung desisyon mo lang na kahit gaano kahirap, na kahit gaano ka-imposible ang hinaharap mo, you have to decide that I will keep going. Tuloy lang ako. Na kahit parang yung sitwasyon mo, nakakalunod. Pero tuloy lang ang langoy. Kasi meron kang Savior. May tagapagligtas tayo. Amen ba yun? Na nagmamahal sa'yo, nagmamahal sa atin. Na nangako, I will never leave you nor forsake you. So kahit kailan po, walang magiging problema sa ating Diyos. Pwedeng magka-problema lamang sa iyo at sa akin. If I will decide to stop, and then, tapos na yung laban, talo na ako. If you should decide to stop and give up, dahil mahirap ang sitwasyon na kinakaharap mo, then, yun yung magsasabing, talo ka na nga. Pero habang tayo, ikaw at ako, ay nagpapatuloy, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kahit gaano ka-imposible ang sitwasyon, magpatuloy lang ako, then, there is the help of our God. Ano sabi ng salita niya? Our God is a very present help in times of trouble. Kapag nasa trouble ka na, mahirap na yung sitwasyon, that's the time na darating ang tulong ng Diyos na kinakailangan natin. Kasi ang God natin ay matapat. Amen. Pinangako niya yon. Ano sabi ng Numbers 23:19? Ulitin ko uli. Sinungaling ba ang Diyos mo? Sinungaling ba ang Diyos natin? Ano sabi? God is not a man that He should lie. Neither is He a son of man that He will change His mind. Nangako ba siya? Tapos hindi niya gagawin? Iyon sabi ng Numbers chapter 23 verse 19. Does He speak and not act? Does He
promise and not fulfill? Hindi. Ang Diyos mo, ang Diyos ko, ang Diyos nating lahat ay Diyos na matapat. Na kahit gaano ka-imposible ang dinadaanan mo at nararanasan mo, hindi ka niya iiwan. Kasi pangako niya. Amen ba? We just have to keep going. Keep fighting and keep going. Pangatlo, and the last. Ang sabi dyan sa Psalm 46 verse 10. Basahin po natin. It says, "Be still, I know that I am God. I will be exalted in the among the nations. I will be nations. exalted in the I earth. will be exalted in The the Lord earth." will fight for you. Sorry. Isa lang. Isa lang muna. Psalm 46 verse 10 muna tayo. Ang sabi doon, be still. Ano ba ibig sabihin ng be still? Relax ka lang. Huwag kang mag-struggle. Huwag kang mag-strive in your own strength. Huwag kang pa-stress. Yun. So sabi, be still. Kapag tayo po ay dumaranas ng mahirap sa buhay natin bilang mananampalataya, ang sabi ng God, be still. How do we respond? Kapag tinitest ang ating pananampalataya, keep trusting, be still. Yung relax ka lang kasi mayroon kang inaasahan. Amen. Di ba ang sarap noon, mga anak, lalo mga anak, tayo naman na magulang ngayon, naranasan din nating maging anak noon, di ba? Na bata pa tayo. Okay. Ano ba? Nung bata ka ba, balikan mo, pinoproblema mo ba kung anong isasaing at anong iuulam? Hindi. Toto, mga bata na narito ngayon, ang alam lang nila, may magulang silang magluluto ng kakainin nila. Amen. Tama? So, tayo ngayon, gusto ng God, ibalik mo doon yung parang bata ka na nananampalataya at nagtitiwala sa magulang mo. Amen. Pag may problemang mahirap na kinakaharap ka, sabi doon, mag-relax ka lang. Kasi sabi ng Lord, akong bahala sa'yo. Ganon si Lord. Sabi dito sa pinasa natin, di ba? Be still and know that I am God. Mag-relax ka lang kasi alam mo na ang Diyos ang siyang kasama mo. Exodus chapter 14, verse 14. Anong sabi dyan? The Lord will fight for you. You need only to be Still. relax, chill. Kasi alam mo, pero ang tanong, do you believe this verse, Exodus 14, verse 14? Ang sabi dyan, si Lord ang lalaban para sa'yo. Kasi minsan, eto lang, magandang kilala natin. Kaya magandang kilala mo na ang iyong Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi minsan, pag may problema na, mahirap na yung takbuhin, tinutulungan mo yung Diyos. Hello? Ay! Gagawa ko ng paraan. Ay! Lalapit ako kay ganito. Ay! Nakuha nyo? Nakuha nyo po? Ay! Matutulungan ako ng ninong ko. Matutulungan ako ng ninang ko. Matutulungan ako ng kung sino man siyang, o matutulungan ako ni Poncio Pilato. Hello? Eh minsan huling-huli na sa listahan na maiisip mong matutulungan ako ng Diyos. Naunawa niyo po yung sabihin. Kaya ang sabi lang ng God, I will fight for you. You just have to be still. Ang sabi sa if not 2 Samuel, 1 Samuel, ang sabi doon, the battle is not yours, but God's. Hello? Ang pakikipaglaban. Kasi sabi natin, paano ba tayo haharap? Paano ba natin haharapin ang pagsubok? Number 1, keep fighting. Diba? Ang number
sa Diyos ka nagtitiwala. Mahalagang alam din natin na ang Diyos na pinagtitiwalaan mo ay totoong mapagtitiwalaan. Na siyang magbibigay sa iyo ng kalakasan, magbibigay sa atin ng determination to fight, to keep fighting the good fight of faith. Sabi po ng salita niya, it is God who works in us both to will, para naisin, and to do, para gawin, anumang makakapagbigay ng kaluguran o kasiyahan sa puso ng Diyos. Ang mahalaga lang po, magdesisyon ka. Magdesisyon tayo. Na Lord, para bang ganito, Lord, sawa na ako sa buhay na ang hirap kasi puros kaparaanan ko ang pinaghahari ko. Puros kaparaanan ko ang sinusunod ko. Lord, parang nakakapagod, nakakasawa na. So, parang ang gandang ibigay sa Diyos ang pagkakataon na i-display niya naman sa buhay mo at sa buhay ko yung kanyang kaluwalhatian. Yung kanyang kalakasan. Kaya nga si Apostol Pablo, he keeps on trusting God. Kaya nasabi niya, anong naging pahayag ni Apostol Pablo? I am weak, yet I am strong. Pwede ba yun? Mahina ako, pero ako'y malakas. Pwede ba yun? Sa Panginoon, pwede yun. Mahina ako, hindi ko kayang lumaban sa tukso, hindi ko kayang pagtagumpayan ang mga pagsubok na ito, lalo't ang hihirap. Pero meron akong Diyos na kaya akong pagtagumpayin. Amen? John 16 verse 33. Ano sabi doon? In this world, you will have many sorrows. Ang sabi ng God, but be of good cheer. Be of good courage. Because I have overcome the world. Sino yung Diyos natin? Diyos na nagtagumpay na sa sanlibutan. Diyos na tinukso nung siya nagkatawang tao, pero hindi nadaig ng tukso. Diyos na kahit kailan, hindi nagkasala. Sino ba yung Diyos na yun? Ang Diyos na yun ay yung nasa puso mo, nasa puso ko, na tinanggap natin sa ating buhay. Sabi niya, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na. So ano ang Diyos natin? Mananagumpay. So sino ka? Sino ka? Sino tayo? Na nagtiwala sa Diyos, tayo ay mananagumpay. Amen. Kaya kung mananagumpay, kaya nating pagtagumpayan lahat ng pagsubok, lahat ng tukso, lahat ng problema, kahit parang imposible, kaya nating pagtagumpayan dahil ang Diyos na tinanggap mo at taglay ko sa aking buhay ay Diyos na nagtagumpay na. Amen? Hindi yung Diyos na magtatagumpay pa lang. Diyos na nagtagumpay na. So, kailangan lang natin magpatuloy. Kailangan ko lang magdesisyon na gagawin ko ang tama. Ano yung tama? Pag may pagsubok, suliranin, kumakaharap ng matinding problema, number one is, we just have to keep fighting. Walang susuko. Amen ba yun? Walang give up. Sabi nga, no retreat, no surrender. Iyon tayo dapat pag humaharap sa tukso. Magtiwala lang sa Diyos, magpatuloy lang na lumalaban ang puspusan. Okay? Yes. We have decided, sabi nga ng song to follow Jesus, no turning back. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi uso
ipauso. Huwag nating ipauso yung pagtalikod sa Panginoon. Tuloy lang. Amen? Tuloy lang tayo sa Panginoon. Alright? Okay. Anong oras ako nag-start? Okay. I will end up with this story. Alam na to ng iba. Pero let me repeat this story para makita natin yung lesson niya. A young man was driving with his father and they ran into a storm. Inabot sila ng bagyo. The young man asked the father, "What should I do, Dad?" Okay? And his father told her, "Keep driving." Yung sabi ng ama. So dahil bumabagyo, nagumpisang yung mga sasakyan ay gumilid-gilid na. Dahil nga malakas ang bagyo. At patuloy, the storm was getting worse. "What should I do, Dad?" Tanong uli ng batang lalaki sa kanyang ama. Ang tugon ng kanyang ama, "Keep driving, anak." So sa bandang unahan, may mga trailers din o malalaking truck na nag-uumpisa na rin tumabi. So halos lahat ng kasabayan nila at sinusundan ay nag-uumpisa ng tumabi dahil lumalakas ang bagyo. So sinabi na naman, tinanong uli ng anak, "Dad, should I stop?" And then tumugon na naman yung ama niya. "No, anak. Keep driving." So, bilang pagsunod, kahit natatakot na yung anak, at kahit alam niyang pahirap na pahirap ang kanyang tinatakbo, nagpatuloy. And then, pagkalipas ng mga ilang kilometro, nakita niya, nung sundin niya yung kanyang ama, nakita niyang, umaaraw na, andun na siya sa lugar na wala ng ulan, wala ng malakas na hangin, wala ng bagyo. And then, sabi nung kanyang ama sa kanya, ayos na yung panahon, tsaka nagsabi yung ama, "Now, anak, pwede ka nang huminto. At pwede ka nang lumabas sa ating sasakyan." Sabi nung anak sa tatay niya, "Bakit ngayon lang, Dad? Ba't ngayon lang ako dapat huminto? Pwedeng huminto." And then sabi nung ama, "Kasi anak, kung kaninang nasa gitna tayo ng bagyo at unos, ay huminto ka, hindi mo makikita yung liwanag. Hindi mo mararating ang sitwasyon na lagpas ka na pala sa bagyo. Now, anak, lumabas ka na at tumingin ka sa iyong likod." So, tumingin siya sa likuran niya. Sa dakong yun, tuloy pa rin ang ulan. Napapansin ba ninyo? Ang ulan, bugso-bugso. Minsan, ang lakas ng ulan sa GMA, dito, tirik ang araw. Minsan, umaalis kami dito ni Pastor, pero pagdating namin sa FBR, dito umuulan, pagdating namin sa FBR, tuyo ang kalsada. Amen? So sabi nung ama, tumingin ka. At paglingon niya sa likod, nakita niya yung mga sasakyang huminto at yung mga trailers na tumabi at nagpahinga. Nakita niya na naroon pa rin sila sa gitna ng bagyo. Samantalang siya, because he kept going, he kept
driving dahil nagpatuloy siya. He kept fighting. Nagtitiwala lamang siya doon sa kanyang ama na kahit nasa gitna ng bagyo, ang sabi ng ama, keep driving, anak. Keep going, anak. And sooner, nakita nila yung sitwasyon nila, yung buhay nila, lagpas na doon sa bagyo. Samantalang yung huminto, nanatiling nasa bagyo. Amen? Kaya ikaw at ako, ang sabi ng Panginoon, magpatuloy lang. Lumaban ka lang. Labanan mo yung katamaran. Labanan mo yung mga hadlang na inilalagay ng dyablo para hindi mo